Welcome sa Lecture 3. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga normal variations ng fundus. Mahalagang maunawaan ninyo ito dahil habang dumarami ang mga fundus photos na ipapakita sa inyo, mapapansin ninyong magkakaiba ang kanilang itsura, kahit normal pa rin ang lahat ng iyon. Makikita ninyo rito ang fundus photos ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang edad at grado ng mata. Minsan, kapag may nakita kayong kakaiba, baka agad ninyong isipin na ito'y abnormal. Pero, normal variation lang pala ito. Review lang muna tayo ng mga estrukturang makikita sa isang normal na fundus photo. Ang optic nerve, ang retinal artery, ang retinal vein, ang macula, at ang fovea. Mahalagang kabisado ang mga ito para mas madali nating matukoy kung may normal o abnormal na findings sa isang fundus photo. Sa fundus photo na ito, ano sa tingin ninyo ang pinagkaiba nito sa naunang larawan? Napapansin ba ninyo yung puting bilog sa paligid ng macula? Pati na rin yung mga manipis na puting linya na parang sinulid na galing sa optic nerve at katabi ng mga retinal arteries at veins? Abnormal ba ang mga yan? Hindi. Normal na variations lang ito, na kadalasang nakikita sa mga retina ng mga batang Pilipino, lalo na yung mga nasa edad 20 pababa. Ang mga puting ito ay reflections lang mula sa flash ng camera na ginagamit sa pagkuha ng fundus photo. Ibig sabihin lang nito ay makapal pa ang retina at medyo irregular o hindi pantay ang surface nito, kaya mas madalas mag-reflect ng ilaw. Ang photo naman na ito ay kuha mula sa isang taong nasa edad 30 hanggang 40. Mapapansin niyong wala na ang puting bilog sa paligid ng macula. At kaunti na lamang ang nakikitang puting hibla mula sa optic nerve sa tabi ng blood vessels. Ito ay dahil sa unti-unting pagnipis at pag-flat ng retina habang tayo'y tumatanda. Bagamat may mga pagbabagong nakikita, normal pa rin ang mga ito at walang senyales ng anumang sakit sa retina. Sa paglipas ng panahon, sa mga edad 50 pataas, tuluyan nang nawawala ang mga reflection mula sa flash photography na dati ay nakikita sa fundus photo. Mas manipis na rin ang retina sa stage na ito. Gayunpaman, normal pa rin ito. Wala pang sakit na nagdudulot ng makabuluhang pagbabago dahil wala namang nakikitang abnormal na estruktura. Ang photo na ito ay may itinuturong pulang spot. Abnormal ba ito? Maaaring mapagkamalan itong dugo, nunal o peklat sa retina. Pero hindi. Sa katunayan, isa lang itong artifact ng larawan. Parang dumi lang ito sa photo na posibleng dulot ng maruming lente o dahil luma na ang fundus camera na ginagamit. Ang susunod na larawan ay mula sa isang mata na medyo nearsighted o may myopia. Sa simpleng salitang Pinoy, ang tawag natin dito ay mataas ang grado. Mapapansin ninyo na hindi pantay ang red-orange background ng larawan. Sa bandang gitna, mukhang mas manipis at nagkukulay dilaw. Mayroon ding makikitang mga orange lines na parang sala sa labat na ugat ng puno. Ang mga ito ay tinatawag na choroidal vessels. Dugo rin ang dumadaloy sa loob ng mga ito, tulad ng sa retinal arteries at veins. Hindi na natin kailangang pag-aralan ito ng malaliman. Binanggit ko lang dahil baka makita ninyo ang mga ito sa iba't ibang fundus photos. Mas mabuting alam ninyo ang tawag sa kanila at na normal lang silang bahagi ng ating mata. Ang larawang ito ay mula sa ibang pasyente. Pero pansinin ninyo ang arrow na nakaturo sa parehong red spot na nakita natin sa naunang photo. Nasa parehong lokasyon pa rin. Parehong fundus camera ang ginamit sa dalawang pasyente.
Kaya malinaw na ang red spot ay hindi galing sa mata, kundi sa mismong camera. Ibig sabihin, ito ay isang artifact, isang imperfeksyon sa larawan na dulot ng camera, hindi abnormality sa retina ng pasyente. Halos kapareho ang fundus photo na ito sa nauna. Kitang-kita pa rin ang mga choroidal vessels sa likod ng retina. Ang tawag sa ganitong itsura ng background ay tigroid fundus o myopic fundus, dahil kahawig nito ang balat ng tigre. Pero ang gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin ay ang bahagi na tinuturo ng arrow. Yan ang tinatawag na myopic crescent. Karaniwang makikita ito sa gilid ng optic nerve at isa itong normal na variation, lalo na sa may mga mataas na grado o tinatawag na high myopia. Ulitin natin. Ang background ay tinatawag na tigroid fundus o myopic fundus. At ang puting kurba sa tabi ng optic nerve ay ang myopic crescent. Tingnan natin kung ma-apply na ninyo ang inyong mga natutunan. Kapag inobserbahan ang fundus photo na ito, anong mga variation ang inyong mapapansin? Una, mapapansin ninyo na may tigroid fundus ito dahil malinaw na makikita ang choroidal vessels sa likod ng retina. Mayroon din itong myopic crescent sa tabi ng optic nerve. Bukod pa rito, wala tayong makitang mga flash reflections sa retina, kaya maaaring ang larawang ito ay mula sa isang pasyenteng may edad na o kaya'y may mataas na grado ng mata. Ngayon naman, suriin ninyo ang fundus photo na ito. Tingnan ninyong maigi ang background color, optic nerve, retinal artery, retinal vein, at ang macula. Anong mga variation ang napapansin ninyo? Tama, wala. Ito ay isang normal na fundus photo ng isang adult na Pilipino. Wala halos makikitang variation o anumang abnormal na estruktura. Panghuli, suriin ninyo ang dalawang fundus photos na ito. Yung nasa taas ay ang left eye at yung nasa ibaba naman ay ang right eye. Mapapansin natin na may mga puti-puting estruktura, lalo na sa bandang gitna. Kung titingnang mabuti, halos magkapareho ang lokasyon at hugis ng mga ito sa parehong larawan. Kung tunay itong abnormal na estruktura, hindi magiging eksaktong magkapareho ang itsura at posisyon nila sa magkabilang mata. Kaya ang konklusyon natin, ito ay isang artifact. At ang problema ay nasa fundus camera at hindi sa mata. Huwag kayong matakot kung nahihirapan pa kayong mag-identify ng artifacts. Practice ang susi. Mas nagiging madali ito kapag galing sa iisang camera ang mga larawan na inyong sinusuri. Yun na. Tapos na tayo sa Lecture 3. Napag-usapan natin ang iba't ibang normal variations ng fundus photos mula sa mga bata, adult, hanggang elderly. Natutunan din natin kung ano ang tigroid fundus, choroidal vessels, at ang myopic crescent. Medyo challenging ang leksyon na ito, kaya kung may bahagi kayong hindi masyadong maintindihan, huwag kayong mag-atubiling balikan at panoorin muli. At kung ready na kayo, tuloy na tayo sa mas exciting na part, ang pag-aaral ng mga abnormal lesions o mga sugat at pagbabago sa retina na senyales ng sakit.